Happy anniversary! Sabi na, anniversary ba natin ngayon? Ayan. 1 year na po tayo sa araw na ito. Kaya meron tayong konting celebration mamaya. Kaya wag kayong aalis agad. Meron tayong kaunting salo-salo after the worship service. Naninibago ako sa salamin ko kasi nawala yung salamin ko eh. Ito luma na to. Ayan. So, tamang-tama po ang ating mensahe ngayong hapon na pinamagatang ang pangangalaga sa kawan ng Diyos. Tamang-tama kasi anniversary nga nung church natin, 1 year ago, nagdesisyon ang pamunuan ng ating simbahan na itayo ang Grace Fellowship Church dahil nga sa ating pagnanais na ang iglesia ay makasunod sa paningin natin sa tamang pagtuturo ng Biblia. At itong unang Pedro 5:1 hanggang 4 ay isang utos para sa mga pamunuan ng simbahan kung paano mangangasiwa sa simbahan ng Diyos. Isa lang pong review, 2 Sundays ago, ang pinag-uusapan natin dun sa 1 Peter 4:12-16, yung sinasabi ni Pedro na huwag tayong magtaka kung mayroong mga pagsubok at mayroong mga pag-uusig na nangyayari sa atin dahil sa ating pananampalataya. Ito ay isang katunayan na tayo ay saliwa sa mga nakapaligid sa atin. Katulad ni sino ba yung favorite boxer ko? Oh, di ba? Si Manny, Christian yan eh. Nagsalita siya na kontra dun sa sinasabi ng mundo na normal lang. Sabi ng Bible ganito. Sabi ng iba, hindi lang maganda ang pagkakasabi, nag-apologize naman siya. Pero palagay ko kahit anong ganda mong sabihin yun, pag sinabi mo talaga hindi tatanggapin, kasi nga saliwa sa kagustuhan ng iba na mamuhay ng ganun. So ngayon si Manny inuusig ng Nike. Kaya hindi na ako bumibili ng Nike. Hindi naman talaga ako bumibili nung kasi mahal eh. Puma na lang, Puma. Ayan. Tapos last week nag-preach naman si Pastor George. Sabi ang paghuhukom ay magsisimula mismo sa simbahan. Bago tayo maghukom sa mga tagalabas, atin munang itutuwid ang ating mga sarili. Judgment must begin at the house of God. At pag tayo'y naghirap, dahil dyan, tayo ay dapat magsisi at tayo ay itutuwid ng Panginoon. At ngayon naman, unang Pedro 5:1 hanggang 4, tumayo po tayong lahat at babasahin natin ang 4 verses na ito. Unang Pedro 5:1 hanggang 4. Sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na pinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. At pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa isang taon na kami naging church. Pinapanalangin namin, Panginoon, sa mga susunod pang taon, kami maging matapat sa inyo at magamit ninyo para sa inyong mga layunin. Tulungan niyo ang bawat isa makinig at huwag ma-distract. Sana ituon namin ang aming isip at damdamin sa aming maririnig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po tayo.
dito sa ating nabasa, itinulad ang mga kawan ng Diyos sa mga tupa. Sabi, shepherd the flock of God, sabi sa English. Kinukumpara ang mga tao sa simbahan sa mga tupa. Sa English, sheep. Kasi ang mga tupa ay isang kakaibang hayop sa mundo ng mga hayop. Hindi katulad na maraming hayop, ang tupa ay parang walang sarili niyang lakas. Wala siyang sariling tinatawag na mga instinct na meron dun sa ibang mga hayop. Kailangan niya ng atensyon at pangangalaga na maraming hayop hindi naman nila kailangan. Tulad nung hindi nila, madalas silang maligaw yung mga tupa. Hindi katulad ng pusa. Sino na dito nanganak yung pusa ng 50 kuting? Ang dami ng kuting. So, ang ginagawa mo, yung pusang mga nanganak ganon, tinatapon mo, ininiligaw mo. Meron kaming pusa dati sa pagsanghan, hindi na namin sa Kalamba. Abay, naunahan pa kaming umuwi. Di ba? Yung pusa nakakauwi. Yung aso, ganun din. Marunong umuwi. Ang tupa, ilang metro lang, naliligaw na. Kaya kailangan niya ng pastol. At ito, hinihahambing ng Diyos sa mga kawan sa simbahan. Kailangan ng pastol. Kasi kailangan din ng mga Christians ng naggagabay. At ang punong pastol ay ang Panginoon at kami yung tinatawag na under shepherds na sumusunod din sa punong pastol. Ang mga tupa ay madali ring, hindi lang madaling maligaw, pero madali rin silang iligaw. Kasi ang tupa, madaling sumunod. Pag yung kanilang pastor, susunod yan kahit tumalon yung pastor sa bangin, tatalon din sila. Doon sa New Zealand, kung saan mas maraming tupa kaysa sa tao, kasi yun ang kanilang industriya, 40 milyong tupa ang pinapatay para sa kanilang karne taon-taon. Yung lamb chop, alam mo yung lambs. At paano pinapatay ang mga tupa? Merong isang tupa na kinakapon na pauunahin sa dose-dose ng tupa na papatayin ng grupo-grupo at susundan nila yung tupa na yon. Pagkatapos dadalhin sila dun sa area kung saan sila papatayin. Tapos yung tupa na yon na nanlinlang at nanlansi sa kanila ay merong exit door. May exit door. Ang tawag dun sa tupa na yon sa New Zealand ay the Judas sheep. Judas sheep. Kasi kanyang dinadala yung kanyang mga kasama para mapatay. So, madaling mailigaw at madaling maligaw ang mga tupa. Ang mga tupa din, hindi katulad ng maraming hayop, madaling malaman kung ano ang mga halamang may lason at ano ang dapat kainin. Tulad ng kambing, sasabihin niya, masarap to, pero may lason. Ayun, ganun ang sinasabi ng kambing. Pero ang tupa, okay lang yan. Kakainin niya kahit mga lason, mamamatay siya. So, kailangan niya ng pastol para pakainin siya ng tama. Most animals, alam nila kung paano maamoy ang lason sa halaman. Hindi ganun ang tupa. Kailangan niya ng gabay. At ang tupa ay meron tinatawag na lanolin oil. Yung langis. Ang tupa, ang pinakamagrasang hayop. Pag nakita nyo na, meron akong kaibigan, yung anak niya, kung maglagay ng hair gel, tabo-tabo. Talaga. Kaya yung buhok niya nakatayong ganun eh. So, ang tupa ay parang pinaliguan ng baldi-balding hair gel. Kasi yung kanyang katawan ay nagsisikret ng lanolin oil. At dahil doon, lahat ng dumi, dumidikit sa kanya. At lalo sa kanyang puwit. Kaya yung puwit niya, ito po, medyo nakakadire, pasensya na kayo. Pinagbabahayan ng mga langaw. At doon nilalalagak yung mga uod, no? At natatakpan yung puwerte, at maya-maya hindi nila maidamas yung dumi, at namamatay sila. Kaya yung mga pastol, kailangan lagi yung pinuputol yung, di ba, mabalahibo sila? Ginugupitan. Pag wala yun, mamamatay ang tupa.
Hindi katulad nung napanood ko sa Discovery Channel, yung kabayo, pag pinanganak, yung nanay nakatayo, pinapanganak. Yung kabayo, pag baksak mula sa nanay, tumatakbo na. No? So, ang tupa ay hindi ganong klaseng hayop. Kailangan niya ng matinding alaga at proteksyon. Ang tupa ay isa sa mga hayop na hindi niya kayang proteksyonan yung kanyang sarili. No? Hindi niya kayang sumipa na katulad ng kabayo. Hindi niya kayang kumalmot na katulad ng mga ibang hayop. At hindi niya kayang mangagat. Hindi siya nangangagat. Pag siya ay inatake, tatayo lang siya. Ang gagawin lang niya, sabihin niya, "Wag po." Hanggang ganun lang. So, kailangan niya rin ng proteksyon. Kaya siguro, inimbento lang ng Diyos ang tupa para maihambing ang mga batang Kristiyano na katulad ng marami sa atin sa simbahan sa pag-aaruga ng pastol na ang tawag ng punong pastol ay si Jesus. Kaya nga po sa Mateo 9, ang sabi sa Mateo 9:36, nung makita ni Jesus ang nakararami, siya'y naawa at ang sabi niya, sila ay parang mga tupa na naligaw at walang pastol. So, ang simbahan po ay inihahambing sa kawan ng tupa. At ang mga pastor na katulad namin, yung inyong mga elder, ay naatasan na mga laga. Hindi pisikal na katulad ng tupa. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko kayo gugupitan o paliliguan. Ngunit sa pangangalaga sa espiritual at laban sa mga panganib ng maling katuruan sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama. Si Isaias, ay ginamit din ang pagkukumpara na iyan sa kanyang kasulatan. Sabi dito sa Isaias 53, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh ang kanyang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. So yung tupa ay nangangailangan ng pastol at ang pastol ay inaalay ang kanyang buhay para sa tupa. Si David, kilala niyo si Haring David? Kaya siya ay magaling na sundalo, napatay niya si Goliath kasi siya ay pastol. At siya ay nasinanay ng Panginoon para kalabanin ng Goliath sapagkat nung inaatake ng mga oso, bear, ang tupa at ng leon, nasanay siya makipaglaban. Sapagkat proteksyon ang ginagawa ng mga pastol sa kanyang tupa. At proteksyon din ang ginagawa ng mga pastor sa kanyang mga tupa. Mamaya po, pakakainin ko kayo. Yan, parang tupa na pinapakain din. Yan, so, ang utos ngayon ni Pedro dito sa ating binasa ay isang tawag sa mga pastor o sa mga elders. Hindi maganda yung Tagalog ng elders matatanda. Hindi naman ako matanda. Sana si Pastor George ang nag-sermon nito. Matanda na siya. Huwag niyo akong susumbong, wala siya dito. Sapagkat ang mga elders o mga pastor ay nangangalaga sa tupa. Sapagkat ang mga mananampalataya ay para mga tupa rin minsan. Naliligaw. Kumakain ng mga katuroang hindi naman dapat kainin. Kaya di ba dito sa Grace, tinuturuan natin kayo, pag nagsalita yung pastor, dapat tinitingnan yung nasa PowerPoint at kayo mismo nalalaman nyo kung accurate ba o tama ang tinuturo. Kaya ang pangangailangan sa mga matapat na pastol na tama ang tinuturo ay napakatindi. So ito po ay sinusulat ni Pedro doon sa inuusig na simbahan. Di ba? Itong 1 Peter, sinusulat to doon sa inuusig na simbahan noong unang panahon. Kaya tatlo po ang ating puntos. Ang tawag sa mga pastor, ang pangangasiwa ng simbahan, at ang tamang motibo. Ngayon, itong message na to ay paalala sa amin. Pero para sa inyo din to kasi, dapat alam nyo ding batikusin yung inyong pakikinggan at inyong susunodin. No? Kasi maraming taon, sabi ko, yung nakikinig sa mga maling katuruan, biktima. Kasi nakarinig ka lang maling katuruan
prosperity gospel, si Jesus ay hindi Diyos, napakarami. Pero nalaman ko po na yung palang iba ay hindi biktima, kundi may mga tao na namimili ng pakikinggan. Ayaw nilang marinig yung mga mensahe nagtutuwid. Ang gusto nilang pakinggan ay yung mensaheng nakakakiliti at nakapagbibigay ng gusto nilang marinig. Pero ang Bible ay libro ng pagtutuwid. Minsan gusto natin yung naririnig natin dyan, pero madalas pagtutuwid. So makinig po tayo kung paano natin susuriin ang mga pamantayan ng pangunguna sa simbahan. So sabi sa unang Pedro 5:1, sa matatandang namumuno, sabi ko na kay Pastor George to to the elders, sa English, to the elders among you. Nananawagan ako, ito po yung tawag, na isa ring elder, si Peter. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo. Isa siyang apostol, nasaksihan niya ang paghihirap ni Kristo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Sinasabi po dyan, ang church na pinamumuan ng pastor, hindi niya kawan yun. Yun ay kawan ng Diyos na, kumbaga inihabilin. Parang yung anak ng kapitbahay mo, inihabilin sa'yo. Hindi mo anak yan, ha? Inihabilin ko lang sa'yo. Pagbalik ko, dapat yan, maayos, protektado, at walang nangyaring masama. Kaya pagpunta po namin sa langit, itatanong ng Diyos sa amin, kayo, ano nangyari dun sa mga taga Star Mall GFC? Ano-anong pinagsusubo nyo at pinagtuturo nyo sa mga yon? Kaya nakakatakot po itong tawag ni Pedro para sa aming mga pastor. Ang mga tumanggap nitong sulat na ito ay inuusig, sila ay inaatake, at sinasabi ni Pedro sa mga pamunuan, yung mga elder, nitong mga nagugulong mga tupa, may mga problemadong tupa doon sa simbahan na kailangan na alagaan ang mga Kristiyanong kadalasan nga ay may mga problema at paghihirap. Ang pamumuno po ng simbahan ay apirmado ng banal na Espiritu Santo sa libro ng Tito na kailangang ang simbahan ay pamunuan ng mga elders. Hindi ng isang tao lang. Elders, ibig sabihin, grupo ng mga pinuno, hindi dictatorship. Pag nakakita ka ng religion na sinatawag ng Christian religion siya, pero ang namumuno isang tao lang, yun po ay saliwa sa kautusan ng Bible. Kasi lalong-lalo na doon sa mga religion na kumbaga yung pinakamataas nila ang naguutos ng lahat. Wala nang accountability. Mag-iingat po kayo. Ang sabi sa Tito, iniwan kita sa Kreta, sabi ni Pablo kay Tito, upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin sa simbahan. At upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan. So pag sinabi to, yung simbahan, isa, yung mga namumuno, marami. Kaya kami po dito, 5. Pag si Pastor EJ, bumaksak, o anumang mangyari sa akin, bumaksak ako physical, o spiritual, di ba? May mga wag naman sana. Hindi babaksak ang simbahan kasi hindi nakasalalay lahat sa akin. Hindi ako yung leading man. Hindi ako superstar. Hindi ako yung pangunahing pangulo. Pag nawala ako, o nawala si Pastor George, meron pang 3 papalit. O pag nawala yung 3, nandiyan pa kami. Pag ako umabuso, pwede ako alisin ng 4. Pero pag sinabi ko, kayong 4, wala kayo, ako lang. Labag. Sapagkat kahit pastor, pwedeng magkamali, pwedeng magkasala, pwedeng lumabag at maligaw. Tama po ba mali? Ayan. Kaya, isa po yan ang dahilan kung bakit meron tayong GFC. Sapagkat yung iba sa inyo, hindi na alam, yung ating inalasang church, inaalis na yung eldership. There's no more elders. That's not the only reason, but that's one of the reasons. So, ang kwalifikasyon ay nasa 1 Timothy 3 at Titus 1. Maliwanag po kung ano yung qualified elder. At pag hindi na qualified si Pastor EJ, aalisin siya ng 4. Pag hindi na qualified si Doc Rico, aalisin siya ng 4.
para merong balanse at seguridad ang pamunuan sa simbahan. No? Ngayon, tatlo po ang termino, ang tawag sa Bible doon sa pastor o elder. Yung isa ay yung presbyterian o yung tinatawag na elder o matanda, yung spiritual maturity. Hindi ibig sabihin matanda sa edad, pero ibig sabihin matagal na sigurong Christian, medyo marami na siyang taong experience. Kaya yung may mga simbahan ngayon, ang kinukuha nila mga leader, mga bata. Wala pong problemang maghulma ng bata. Pero pag ang kinuha mo bata, minsan gusto kasi nila yan, kasi mga bata, very creative. Pero kailangan mo namumuno ng simbahan, hindi creative, kundi maalam sa Biblia at solido na ang kanyang karakter. Pero minsan, yung mga simbahan, tinatawag nila mga bata kasi madaling mag-invite, madaling magkaroon ng mga ideya para dumami. Ngunit, hindi naman ganun kasolid sa kanilang paniniwala. Yung isa namang tawag ay bishop, o yung episkopos. Ito ay pareho din ng pastor, pero nangangahulugan ng pagbabantay. Kailangan dito medyo mature din. Nagbabantay na pag sinabing mali yan, yung katuroan na yan, alam niya kung paano ito patunayan sa Biblia. At yung termino sa mga elder na alam nyo ay yung pastor. Ngayon, sa Tagalog, malapit yung ibig sabihin. Kasi ang Tagalog ng sheep, ng shepherd sa Tagalog ay pastol. Di ba? Pastol. So sa atin, pastor. Yun naman yung nangangalaga sa kawan. Pero lahat yan, kung ano man tawag, nakasentro sa pagtuturo ng salita ng Diyos. At tulad ng aking sinabi, napakahalaga na ang pamumuno sa isang simbahan ay binubuo ng hindi isa, kundi ilang kalalakihan. Ilang kalalakihan para merong balanse. Sa buong Bagong Tipan, yan ang sinasabi. Tulad ng sinabi sa gawa, sa bawat iglesia, yung tinatawag na singular, isang church, pumili ng mga plural. Isang simbahan, ilang namumuno. Hindi yung ilang simbahan, isang namumuno. Merong ganon, parang si Marcos noong unang panahon. Siya lang, tawag doon, dictator. Hindi pwedeng dictatorship sa simbahan. Ang tawag niya sa English, yung plurality of godly elders. May grupo. Para pag meron isang nagkamali, merong apat pa. O may nagturo ng mali, sasabihin, mali yung tinuturo ni Pastor EJ. Kailangan natin siyang ituwid. Napaka-importante nito kasi ang kabig ng mga kalalakihan ay magkaroon ng malakas na pamumuno at minsan nagigi silang parang mga dictator. Merong mga iba pang bagay na safeguard o dulot ng gantong uri ng pamamalakad. Sabi sa unang Korinto, ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumatanggap ng Tagalogin ko. The spirit of the prophets are subject to the prophets. Ibig sabihin, yung mensahe ko, pwedeng i-check ng kapwa ko, elder, pag nagkamali na. Hindi pwede na isa lang yung namumuno at wala nang pwedeng kumontra o mag-question doon sa kanyang tinuturo. Kaya maya-maya, pag ganun ng sistema, tulad nung isang simbahan sa TV, sinasabi niya, siya na raw yung pangalawang Kristo. Ang tawag niya, he is the appointed Son of God. Wow! Pwede mo makuha ng appointment doon, Ate Ayan? Baka pwede rin ako mag-appointment doon. Napakamali. Appointed, Son of God siya by appointment. So, wala siyang elder siguro na magko-correct sa kanya sa mali niyang katuruan. Isa pang batayan ng pamumuno ng nakararami kumpara sa isang pamumuno lamang ay yung tinatawag na continuity. No? May mga simbahan, pag namatay na yung leader, wala na. Parang sinwapang niya yung posisyon, daan-daan ng miyembro, pag nawala na siya, parang naligo na yung tupa. Hindi siya nag-training ng
papalit sa kanya. Kasi swapang siya eh. Gusto niya yung power sa kanya lang. Yung tinatawag na succession. Ngayon, lahat po ng mga check na yan na inilagay, sapagkat seryoso ang pamamalakad ng simbahan. Nung pinag-aralan ko nga to, medyo kinabahan ako eh. Sabi ko, seryoso pala to. Sabi sa Hebreo 13, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. So kung ginawa ng pastor na ang simbahan ay sarili niyang parang siya naging mayor, parang ginawa niya sarili niyang kaharian, mananagot siya. Sabihin, EJ, binigay ko sa iyo yun para alagaan mo at magsakripisyo. Ang ginawa mo, pinagkitaan mo at ginawa mong pansarili ang iyong layunin. Ang mga namumuno ay dadalhin ang kawan para sila ay maging katulad ni Kristo sa kanilang pag-uugali upang bantayan laban sa mga katuroang makakain na makakasama sa kanila, upang sila ay proteksyonan. Pero ang pinaka number one, pangunahing gawain ng pastor, inuulit ko, ba't ko sinasabi sa inyo to? Para malaman yung aming gawain, mabantayan nyo kami, at the same time, mabantayan mo rin yung sarili mo kung sinong pastol ang susundin mo, para hindi ka sumunod sa Judas pastor. Meron man Judas pastor? Marami. At ito, magandang tinuturo ko to para hindi ako maging Judas pastor. Ang pangunahing gawain ng pastor ay ang magturo ng tama. Kaya ang adbantahe po na ang pastor tinuturo tama, kita nyo itong tinuturo ko na to. Kung ang layunin ko ay, kung hindi ako nagtuturo ng Bible, hindi mapapaalala sa akin to, EJ, magtuturo ka ng tama. Kasi baka maligaw ka. Pag naligaw ka, lahat naligaw. Ay sumusunod lahat sa iyo yan eh. Pag talon mo ng bangin, di hulog din lahat yan. Ang maganda po, by God's grace, yung sinusundan yung mga paso sa GFC, ang sinusunod yung Bible na sulat ng punong pastol. Nakukuha niyo po ba importansya na susuriin nyo kung kayo may malipat sa ibang simbahan, kung malipat kayo sa Amerika, baka mag-abroad kayo, o sa Mars, wala namang, o ibang bansa. Itong pastor na to, hindi tinuturo Bible. Maganda, nakakalibang, nakakatawa, at kung ano-anong pinapangako. Pero hindi Bible, abay, kumaripas ka ng takbo. Mamaya nang lalaglag ka lang, hindi mo pa alam. Ay hindi, nakakatuwa, ay mas lalo ka matakot pag ang tinutuloy nakakatuwa, nakakaaliw, at kung ano-anong pinapangako. Sapagkat yung senyales na that's a Judas pastor. Tinuturo niya sarili niya at hindi yung Bible. Minsan po ang hirap ituro ng Bible. Napansin niyo ba? Pero we are obligated to teach the Bible verse by verse. Hindi lang yung gusto namin ituro. Sapagkat ang pangunahing gagawin ng pastor ay magturo ng tama. Sapagkat ang salita ng Diyos ang pinakapangunahing benepisyo ng isang Kristiyano. Sabi nga ng Panginoong Hesus mismo kay Simon Pedro. Kilala niyo si Pedro? Yung nagkanulo kay Jesus? Di ba? Ilang beses? 3. Nung nabuhay na muli ang Panginoon, kinumisyon siya, binigyan siya ng pagkakataong muli. At sabi sa Juan 21:15 hanggang 17, sabi ni Jesus kay Pedro na ginawa niya ng pastol ng kanyang kawan, Simon, anak ni Jonah, mahal mo ba ako? Tatandaan niyo ba yan? Sa John 21. Sabi ni Peter, opo, mahal ko kayo. Ano sabi ng Panginoon? Paano siya mamahalin? Feed my sheep. Pakainin mo ang aking tupa. That's verse 15. Tinanong uli siya, verse 16. Mahal mo ba ako? Yes, Lord. Tend my sheep. Alagaan mo ang aking kawan. Pangatlong beses sa verse 17 ng John 21. Simon, Pedro, mahal mo ba ako? Feed my sheep.
Kaya ito pong ginagawa ko sa inyo ngayon, I'm feeding you with the Word of God. Pero dapat, nakakatakot, napakainin ko kayo ng iba. Maaaring yung pakain ko sa inyo, sabi nyo, ang galing ni Pastor EJ, mag-love gift pa tayo kasi, ang sabi niya, ibigay natin yung pera natin at nangako siya, babalik sa atin, siksik, liglig, umaapaw. Miscontextualized message. Pero dumami ang kaban ng simbahan at ibinulsa ko. Hindi na kinilabutan yung mga pastor na nakikita ko sa TV. May nakikita nga ako eh. Sumulat po kayo, papadala ko sa inyo yung berding panyo. Magpadala kayo ng 1,000 piso para ipadala ko tong panyo na to. At kung ano mang hilingin nyo, bibigay, gagaling, Saint Peregrine, gagaling. Patay na po yun eh. Yung narinig ko na yun, Saint Peregrine, gagaling. Paulit-ulit. So yan po ang tawag na magturo ng Biblia at maging matapat. Pangalawa, ang pangangasiwa. Sabi sa verse 2, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. So ang tanong, paano? Nang maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang. Iyan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto niyong makapaglingkod. Hindi dahil sa hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa nila kayo. So ito yung paraan ng pangangasiwa. Paano ba dapat mangasiwa ang inyong mga pastor? Ha? Minsan kasi, at sinabi na rin sa Biblia, sa huling mga araw, mamimili ang mga tao ng pastor, hindi dito sa pamantayan to, kundi sa sarili nilang pamantayan. Sige, magkasala kayo. At ang pag-aaralan lang natin ay ang mga pangako ng Diyos. Mali na. Mali. Ang dapat ng pinag-aaralan, lahat ng katuruan. Maibigan o hindi. So, paano ang pamamaraan? Sinasabi, serving as overseas, maging katiwala sa mga ipinagkatiwala sa inyo. Ano? Ibig sabihin, kayo ay mamuno ng may pagbabantay. 2 positibo, 3 negatibo ang ating mapapansin sa verse 2 and 3. Yung 2 positibo, bantayan mo. Yung isa sa inyo, pag nakita ko dyan sa baba, na pumasok o nakinig sa isang maling guro, kukunin ko po ang inyong tenga. Hindi, wag. Sasabihin ko, halika di, hahalbutin kita. Bigyan ko kayo example. Yung nanay ng ating pianist ngayon sa GFC English, si Tiffany. Yung nanay niya, best friend namin. Nung siya ay nagka-cancer, patay na po siya ngayon. Best friend ng wife ko yan. Nung nasa Asian Hospital yan, may cancer. Napuntahan yan ng isang taga simbahan dyan sa Alabang, New Life. Nasabi ko tuloy. Anyway, sa kanila po, yung I declare, I claim, may ganun sila I claim. Pag kinlaim, pwersado ang Panginoon na ibigay. I claim by faith, may ganun sila Nawala naman sa Bible yun Sabi sa Bible, you pray, and then your will be done. Yan ang sabi sa Bible. You pray, but you surrender to God. Hindi I claim. Sabi daw sa kanya, i-claim mo, tapos huwag ka na magpatingin. Kaya nagbabalot po. Nung pagpunta ko sa ospital, bakit ka nagbabalot? Kailangan mo pa ng chemotherapy. Hindi, kasi pumunta dito yung pastor ganyan-ganyan. At sabi, ako din magaling na. He declared. Alam nyo, sasabihin ko sa inyo, mahal na mahal ko po kasi yung best friend ng wife ko yun Alam nyo, hanggang ngayon, nararamdaman ko, talagang parang umakyat yung dugo sa ulo ko. At gusto ko siyang ihulog sa 10th floor ng Asian Hospital. Sige, mag-claim ka na ikay lilipad. Hanggang ngayon sabi mo, hindi ba nagkakasala ka niyan, Pastor EJ? Nagagalit ka sa kapwa mo, pastor? Unang-una, palagi ko, hindi ko kapwa pastor yun. Ano? Pangalawa, dahil sa maling katuruan ng name it and claim it, yung aking mahal na kawan ay mapapahamak. Yun po yung banda ng isang pastor na proteksyon. At lahat kayo, ganyan ang aking gagawin. Pag meron nagturo sa inyong ganyang mali, kahit sino man siya, ibabaptize ko siya dyan sa swimming pool na yan.
ng 10 minutes, nakalublob siya. Biro lang po yun. Pero medyo totoo. So yun yung tinatawag na guardianship, overseer. Ano? Dahil sa pagkakatiwala. Ngayon, meron tatlo naman. Sabi nung pangalawa ay maging halimbawa kayo. So dapat kami ay halimbawa. No? For example, nakita niyo si Pastor EJ na andyan. Pag ganyan ako dyan, sa labas. May isang bote ng Red Horse. Susunod na ako. Anong halimbawa yun? Napakasamang halimbawa, di ba? Hindi pwede yun eh. Kailangan babantayan ng buhay. Meron naman tatlong babantayan ng isang pastol. Yung peril o yung masamang hindi dapat gawin ng pastor. Unang-una, dyan sa ating talata, verses 2 and 3, sabi, hindi dapat napipilitan. May mga pastor akong kilala, mga misyonaryo pa naman sila, galing Amerika, na napakalalaki ng mga kanilang support na dolyares. Mga tamad po. Sabi ko, excuse me, is your name Juan? Why? I'm not Filipino. Because you're like Juan Tamad. Wala pong ginagawa. Pero yung dollar, pasok ng pasok. Kilala po namin ni Pastor George. Meron kaming kilala mga ganyan. Napipilitan. Kaya ang ginagawa nila, kuha sila ng kuha ng picture. Kung kunyari, tumutulong sa mahirap, ipinapadala dun sa mga supporter. Hindi naman nagtatrabaho. Dati po, nakikipag-nig kami sa kanilang ministry. Ngayon, kinat namin. Sabi namin, hindi maganda yung ginagawa nyo. Napipilitan kayo para kayo ipadalan pa ng support. Sabi nga po ni John MacArthur, kung gusto mo ng trabaho na pwede ka maging tatamad-tamad at pabanjing-banjing, magpastor ka. Kasi walang nakakakita sa iyo eh. Hindi katulad ng sa factory, may supervisor ka. Hindi ba? Meron ang pastor, nakikita mo lang pag linggo. O kaya pa sulpot-sulpot dyan. Hindi po ako yun, ha? Marami pa po akong ginagawa during the week. Sabi nga po sa unang Timoteo, totoo ang pahayag na ito, ang sino mang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Dapat, bukal sa loob mo ang paglilingkod. At ang naghihikayat sa iyo na maglingkod ay ang iyong pagmamahal kay Kristo. Sabi sa 2 Korinto 5, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Kasi po ako dati rin ako nakaupo dyan. Hindi dyan, pero ganyan din yung gawain ko. Kaya ngayon, yung ginawa sa akin ng Panginoon, sinishare ko. Kasi, dumaan ako dun eh. Alam mo yun? Parang, may mga kaibigan ka, nagugutom kayo, nakahanap ka ng pagkain. Gusto mo, punta kayo dito, nakahanap tayo ng pagkain. Yun po yung ginagawa ng pastor. Dinadala rin sa kanyang nakainan, yung mga kapwa niya na katulad dati, katulad niya ring gutom, sariling motibasyon. At ang paglilingkod ay isang tulak ng iyong pagkatakot sa Panginoon mong nagmahal sa iyo. Sabi nga sa 2 Korinto, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisigap naming hikayat yung mga tao na manumbalik sa Kanya. So ang pastor po, pag nagsaserve, dapat dahil gusto niya mag-serve sa pagmamahal niya sa Diyos, pero ang sinasabi dito sa 2 Korinto, dahil yun sa takot mo, matakot ka. Kaya po ako shock na shock ako dun sa mga pastor sa TV na nanghihingi ng pera eh. Yung nanghihingi ng pera, tapos yung alam mo nagmamanipula, hindi naman ibig sabihin na pag nag-fundraising laging mali. Pero may nakikita ko, talagang minamanipulan nila yung kaban. Dapat may takot ka sa Diyos. Yung pangalawang warning, ay konektado, dapat hindi dahil sa kabayaran. Sabi sa Tito 1:7, bilang katiwalaan ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Kilala niyo si Pastor Rafi? Si Pastor Rafi, nandito siya ngayon. Pinapadala ko na siya, ewan ko nandito. Pinadala ko dun sa, diyan ba? Diyan si Rafi. Ayun, Rafi. Tinext ako ni Rafi. Taas mo yung kamay mo, Rafi. Tinext ako ni Rafi nung makalawa. Sabi niya, Pastor, nag-text sa akin yung, kasi dinideploy ko doon sa church namin sa Pagsangan. Merong naaalis na pastor doon. Nasakim, Pastor Rafi. Siya siyang sakim. Pinagmumura daw yung mga elders doon.
Pinagsisisigawan. Sapagkat inaalis na siya dahil siya ay maling mamalakad. Tinext niya sa akin, Pastor, eto si Pastor ganyan-ganyan. Pinagsisigawan at nag-iiyak yung mga namumuno doon at ayaw umalis. Muntik ako sumugod Pero pinigilan ko yung sarili ko. Sabi ko, Pastor Rapi, pakikulot mo ng isang beses para sa akin. Nagalit po ako pero pinigilan ko aking sarili. Hindi dahil sa kabayaran. Sabi po sabi nga nung isang kaibigan ko, kung gusto mong kumita, pumunta ka sa ministry. May pera. May pera sa ministry. Meron nga akong birong ginawa dati sa isang simbahan. Napagalitan ako. Kasi ang tanong ko, sa biro ko, ano ba yung 3 pinaka malaking kumikitang trabaho sa Pilipinas? Ang sabi ko, gambling lord, drug lord, at saka praise the Lord. Napagalitan po ako Pero yung tinatawag na praise the Lord o ministry, ang daming false teachers, mga nagiging milyonaryo. At tama po ang naging attitude nitong si Paul nung sinabi niya ito sa unang Korinto 9. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na ako magmalaki. Anya. Sapagkat iyan ay tungkuling inaatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkakatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. At ang hindi ko pag-angkin ng karampatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Ang sabi ni Pablo, binigyan ako ng oportunidad ng Panginoon na makapaglingkod bilang pastor ng walang bayad. So, sabi ko po kay Pastor George, ganyan din pala yung blessing na ibinigay sa elders at pastor ng GFC. Kasi po, dito sa GFC, binigyan kami ng mga trabaho, kaya hindi nyo na kami kailangang bayaran. O wag nyo ititigil Ate Josie yung puto kasi inaasahan ko po yun. Pinapakain nyo kami, okay yun. Pero walang kabayaran. Sabi ko nga kay Pastor George, si Pablo, sinasabi niya yun, pwede rin pala natin sabihin nyo, isang pribilehiyo na makapaglingkod ng walang bayad, walang sweldo. Sabi ko kay Pastor George, kung gayon ipinagmamalaki ko sa'yo, Pastor George, na malaki, Pastor George, ang hindi ko kinikita. Sabi ng Pastor George, daig kita. Mas malaki ang aking hindi kinikita kaysa sa iyo. Ayun. Nakuha niyo po ba? Pero siyempre, hindi yun naman ibig sabihin na masamang magpasweldo ng pastor. Pero sa akin, isang pribilehiyo na gawin ko maglingkod sa inyo ng libre. Walang bayad. Matawag nyo na lang po akong kamukha ni John Lloyd. Yo! Kahit isang kasinungalingan. Hindi po kasinungalingan yun. Birong medyo totoo. Yan. Okay po yan. So, ang sinasabi naman po sa 1 Timothy, gusto kong liwanagin, dapat ang pastor binabayaran. Siguro pag tumanda na kami at medyo kailangan ng serbisyo ng full-time, kailangan na natin bayaran yung pastor, kung sino man yun. Ang sabi sa unang Timoteo 5:17, ang pinunong mahusay, mamahala, ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral, ayun na naman, at sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po yung primerong trabaho tungkulin ng pastor. At sabi ko, magaling siya at masigasig, doblihin mo ang kanyang tinatanggap. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din ang manggagawa ay karapat-dapat bayaran. Ngunit, huwag tayong kukuha ng naglilingkod para lang sa kabayaran. Yun po yung pagkakaiba. Mag-iingat po kayo. Kasi hindi lahat kayo dito, after 1-2 years, nandito pa. Mamimili kayo ng ibang pastor. Tandaan nyo po ang inyong naririnig sa araw na ito.
Ano? Sapagkat ang mga maling guro, hello? Hi? Kalimitan, dalawa lamang ang makikita mo sa maling guro na pagkakamali. 99% tungkol sa sex o tungkol sa panloloko sa pera. Yan po ang pinakamadaming kasalanan na makikita mo sa maling guro. They have a problem with their morality and they have a problem with money. Kaya tingnan mo yung buhay. At pag ang buhay ay sala, malamang dahil ang turo ay sala rin. Kaya kahit ang nagsisermon, kailangan ng pagtutuwid na mensahe ng Biblia. Sabi nga po ni Pedro din, sa kanyang pipinta ng maling guro, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, at ito po, pansanin nyo ha, may darating. No? Sa 2 Peter, may darating, future, may darating. Pero pagdating sa Jude, na ating pinag-aralan na, dumating na. Darating, future tense. Between 2 Peter and Jude, sinulat, halos 1 or 2 years lang yata, chichiking ko. Buwan lang yata, basta maiksing panahon lang. Pero ito future, pero by Jude, yung babala niya na may mga huwad na propeta, huwad na pastol, hindi na babala, nangyari na. By Jude, basahin niyo yung Jude 4, yung susunod na libro ng 2 Peter, nakapwesto na ang false teacher sa loob ng simbahan. They are the pastors. They are the elders. Sinong babantay nun? Ang kapwa elder at kayo. May darating sa gitna ninyo na propetang lumitaw. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang nagtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila ay mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama sa kanilang kasakiman. Ang false teacher, maraming nahihikayat yan because of money. Kaya yung gusto mong marinig, yun ang ibibigay niya sa'yo. Lilinlangin nila kayo dahil sa kasakiman. Sa pamamagitan ng kanilang matatamis na pananalita, matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila. At pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Ministry for money. Yan ang iingatan mo. Yan ang iingatan mo. Ang hahanapin mong pastor, unang-una, ang pamantayan, yung pagtuturo. Kayo po dito sa Grace, sana, sanay na, hasana, na kahit kami mismo, nagsimulang sumaliwa, malalaman mo na. Parang nag-iiba yung turo ng ating mga pastor. Sapagkat sanay na kayo, ilalagay yung Biblia sa PowerPoint, isa-isang papaliwanag, na ikaw mismo pwede mong checkin. Pwede mo siyang batikusin. Alam nyo po, ang simbahang Katoliko, for hundreds of years, ang pwede lang bumasa ng Biblia ay yung kanilang mga pastor, mga pare. That's why it's in Latin. Kasi ayaw nilang maintindihan ng common na tao yung interpretasyon. Para kahit anong sabihin nila, gagawin mo. Yung po yung tinatawag na dictatorship. Ang sinasabi sa Bible, ipaliwanag mo sa tao para ikaw mismo ay kanilang masuri at ang sarili nila ay masuri. Ang motibasyon ng pastor dapat ay dahil sa pribilehiyo at hindi sa karapatan na maglingkod. Isipin nyo, lagi kong binibiro yung mga tao dyan sa labas. Sa totoo lang, ako po yun many years ago nakaupo doon. Maniwala kayo, 13 years old pa lang ako, nagiinom na ako ng gin bulag. Kaya ko na po uminom na isang bilog mag-isa. 13 years old. By the time I was 17, nagkasakit na po ako, tinamaan na ako sa atay. Nakakainom ko. Kaya nangangaral po ako ng ganun na lang kasi, mabuti na lang merong isang Kuya Jun, may youth pastor, na ako'y hinablot sa kadiliman dahil sa kanyang pagtitiyaga. At pribilehiyo, nagayahin ko ang Kuya Jun.
Ba't ako naglilingkod? Kasi baka meron pang EJ dyan. Meron pang June na isa ding dating drug addict ang Kuya June Bulalaon na nasa California na ngayon. Pribilehiyo, hindi para pagkitaan. Yan din po ang laman ng puso ni Pablo nang kanyang sabihin sa unang Timoteo. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natagpuan sa aking pakikipag-isa kay Kristo. Sa English, sabi niya pa, sa verse 15, na hindi ko na isama pala dito, "This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Jesus Christ came into the world to save sinners of whom I am chief." Sinagip ni Jesus ang isang makasalanan kung saan ako ang pinakamataas sa lahat ng makasalanan. At ako ngayon ay ginawa niyang pastor. Isipin mo yun. Isang pribilehyo maglingkod na para pagkakitaan. Ako po'y kinikilabutan doon sa mga gumagawa noon. Motibasyon ng pastor na iyong susundan. At uli sa lahat, maling pamamaraan, gawin ang sarili na isang tinatawag na diktador o bilang Panginoon. Gusto mo pinapanginoon ka. Katulad nung mga inalisan nating relihiyon na kailangan hahalikan mo yung kanyang singsing at meron sila mga damit na kagalang-galang. Doon sila nakaupo sa mga silyang matataas at kailangan sila ay yung binibigyan ng papunjagi. Dahil gusto mong Panginoonin, gusto mong kilalanin, at gusto mong maipwesto ng mataas, to be seen by men. Ito po yung tinatawag na pagpapastor para sa posisyon at para sa katungkulan at sa ranggo. Huwag din yun yung pride. Nako, alam nyo, mabuti itong naisa-sermon ko eh. Kasi mababantayan mo yung puso mo. Kaya mamaya, pag sinabi kong, hello, kaya gumaganyan na ako, God bless you. Pag winiwisik-wisikan ko na kayo, mag-ingat na kayo. Iba na ang dating, ano po? Kaya sabi nga nung misis ko, ano ka ba minsan, ikaw kung makabiro ka, para kang hindi ka galang-galang. Sabi ko sa kanya, kasi humble ako. Kasi, lalo sa Tagalog, pag nagpapatawa ko, inisip nila hindi ako mayabang. Di ba? Kita mo na. Pag hindi na ako nagpapatawa, gusto niyo ba yung paso nyo? Huwag mo kong kakausapin nang walang paggalang. Humalik ka muna sa singsing. Naku, delikado na yan. Pero kung nagtatawanan tayo, ibig sabihin, walang mataas at walang mababa. Pantay-pantay tayo sa paningin ng Panginoon. At ang sabi pa dito, ang bawat kawan ay ipinagkatiwala sa iyo. Ingatan mo. Pangatlo, tuloy sa lahat, ang pinag-aralan natin, ang tawag sa mga elder. Ang pangangasiwa. At ang pangatlo, ang motibasyon. Sabi sa last verse, at pagparito ng pinunong pastol, and when the chief shepherd appears. Ito po yung tinatawag nila sa isa sa pinakamagandang titulo ni Kristo. Ang pinunong pastol, the chief shepherd. Pag dating niya, when the chief shepherd appears, pag humarap na tayo lahat sa kanya, sasabihin niya, EJ, nasaan yung ipinagkatiwala ko sa iyong kawan? Namatay po ng maaga kasi pinangakuan ko na sila'y gagaling, na hindi mo naman sinabing sila'y gagaling. Kaya lang, nag-donate po ng pera sa akin eh. Ano sa tingin mong gagawin sa akin ng Panginoon? Ipinahamak mo para sa iyong makasariling layunin. Nako, hindi ko lubos maisip. Pero kung ako'y naging matapat, when the chief shepherd appears, pagparito ng pinunong pastol, tatanggap kayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman. Alam nyo, pag pumunta kayo sa aming bahay, makikita mo yung aking pader. Halos lahat ng retired na military ng US, meron silang tinatawag na
love me all. Mahal ko ang aking sariling pader. Kasi isang pader, makikita mo yung kanyang mga momento. Yung kanyang ranggo, yung kanyang espada, yung kanyang baril. Meron po ako nun sa bahay namin. Alam ni Jade yan kasi nagpupunta yan eh. Yung pader doon. Award, Airman of the Year. Yan. Eh napakaluma na po, inaagyo na. Sabi ng asawa ko, pwede bang ibaba na natin yan? Kasi 30 taon na yan eh. Kinakalawang na. Inaanay, huwag mong gagalawin niya. Yan ang aking mga alaala ng aking pakikitigma sa kalaban. Pag napunta po kayo sa opisina ko, may isang lamesa ako doon, may mga medalya. Pero hindi mo pwedeng hawakan kasi pag hinawakan mo, naagnas. Malutong na po. Ang sinasabi dito, pag naging matapat kang pastol, tatanggap kayo ng koronang di kukupas. Alam niyo ba ibig sabihin ng pag nasa langit na, sasabihin ni Lord, pag napadaan siya sa akin, kasi kung walang hanggan yung langit, sabihin, EJ, okay yung ginawa mo sa mga Star Mall. Alam mo kung nasan sila? Ayun sila. Kasama natin lahat dito. Walang naligaw. Sa tupang pinagkatiwala ko sa'yo. Kasi naging sakripisyo ka, hindi mo inintindang kumita na maging sikat o mamuno ng parang diktador. Sinunod mo na sila'y turuan ng tama. Ayun sila. 10 ng kanilang pamilyang anak. Well done. See you tomorrow. For eternity, papaalala ng Panginoon yung corona at ang aking corona ay kayo. Ang corona ng pastor. Yun yung treasures in heaven are the flock. Kayo po ang aking medalya na hindi maaagnas. Napakagandang pangako. Na pagdating sa langit, magsasama-sama tayo. At yung ilan siguro sa inyo, Pastor, may dala kaming puto. At dinuguan. Pagpapasalamat na nagpastor ka sa amin nang walang bayad ng 50 years. Yan po ibig sabihin yan. Sabi sa mga pastol, huwag kayong maghahangad ng mga gantimpalang pansamantala. Sabi nga sa unang Korinto 9, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtam ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalaro ay nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan. I discipline myself upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Lest when I have preached to others, I myself should be disqualified. Alam nyo, sana hanggang mamatay kami, ito na yung ginagawa namin. Nangangaral ng tama at nakikitang tayo, 10 ng ating pamilya, ay nadadala sa Panginoon. Alam nyo ba, itong tinatayo natin sa GFC ay para sa mga anak na natin. Yung mga maliliit. Iba sa atin, matatanda na. Lalo na si Pastor George. Andiyan na pala si Pastor George. Pag nagkaroon tayo ng simbahan na matapat at kumukuha ng matapat na pastol, sino ang magbebenepisyo? Yung mga maliliit nyo, yung mga bata, lumalaki sa Sunday school ng tamang katuruan para sila'y proteksyonan sa madilim na mundong ito. Kaya, sa pagbawakas, ang pagpapastol at pagpili ng pastol ay napakaseryosong bagay. Ang pastol ay mananagot sa Diyos. Kaya nga, si Santiago ay may babala. Sa Santiago 3:1, ang sabi niya, mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Hindi po sinasabi ni Santiago na huwag kayong maging guro. May mga nakaupo dyan, lalo na sa mga kabataan, na tatayo dito. Pag ako'y kailangan mag-retire, isang babala, ngunit isa ring pagpapalakas ng loob. Seryoso, ngunit napakagandang gawain na maglingkod sa Panginoon at sa Kanyang kawan.
punong-puno ng pangako ng gantimpala, kahit punong-puno rin ng babala. At sa ating lahat, hindi lang sa pastol. Pag naging Christian ka na, alam mo bang merong naatasan na maakay o merong naitalaga na maakay dahil sa'yo? Di ba, Tita Josie, yung kinukwento nyo sa akin na pumunta sa inyo, na nagsishare at ngayon nandito na sila. Ikaw, marami sa inyo, ikaw lang ang ilaw sa opisina mo o doon sa iyong barangay. Ikaw lang ang Kristiyano. Ikaw ang pastol doon. Ikaw ang mag-i-introduce sa kanya. Kakaibiganin mo, i-invite mo sa... pastor, hindi mo ako nagpipreach. Pero yung buhay mo, nagpipreach. Yung buhay mo, nangangaral. Hindi perpekto. At dyan sa sinabi kong yan, babasahin ko sa inyo ang Mateo 25, 22 at 23 bilang pangwakas na talata. Bilang isang encouragement sa ating lahat. Pastol man o kawan na nagagamit ng punong pastol. Ito ang sinasabi. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Ano yun? Yun yung ministry opportunity. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan sa amin kung paano ang aming simbahan ay dapat patakbuhin. Tulungan mo po kaming mga pastor na makasunod sa punong pastol para ang aming kawan, ang iyong kawan, ay mapabuti sa ng kanilang pamilya. Proteksyonan mo kami sa amin na ding sarili at sa impluensya ng maling katuruan. Sana magalaka sa aming maliit na simbahang ito, magamit mo kami sa anumang parang iyong manais. Bibigyan ko kayo ng ilang segundo upang manalangin, upang itanong sa Panginoon kung anong dapat niyong gawin sa inyong narinig. At pagkatapos niyan, tatawagin ko si Brother Butch para tayo pangunahan sa banal na hapunan.